Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na to talanog. Welcome din sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala na biyernes sigid karon mga igala na mga igala na nahuman na gid ang election week mga igala. Although wala pa man nahuman ang canvassing mga igala sa National Board of Canvassers mga igala. Pero at least karon mga igala no, hayag-hayag na kaysa na to ang mga senador, bagong 12 ka mga senador mga igala no, na mo langkob no sa or mahimong parte sa 20th Congress mga katambayan no. So anyways mga katambayan no, so tuwa to kamatikdan mga igala niya Lunes mga igala. Grabe ka init mga igala. Grabe ka kuan pero in fairness pud sa ato ang kuan mga igala no. Sa ato ang Commission on Elections mga igala nagkadugay nagka-improve na nga ato ang automated elections mga igala.
So, kuan na jud no. Medyo nagkuan na although sa unang mga higalang panahon tag-as nga panahon, tag-as nga oras mga higala, no? Nga mabara ka to ang mga maungot to mga butante, it's because of the kuan no, kini pag-back down sa to ang mga makina no. Sa una PCOS, nagsugod ang present counting optical system mga higala mo ba to? PCOS, nahimong VCM, voting counting machine, karon nahimong automated counting machine mga higala, no, from kanto mga higala, from Smartmatic, now with Miro mga higala, Korean company, South Korean company. So, nagkanatag mga improvement mga higala, no, and kadugay pod mga higala atong mga atong pagboto paspas na, although daghan og tao mga higala, taas ang pila sa uban mga higala, pero nagkakuha na gyud mga higala, no, in fairness pod mga higala, no, nagkapaspas na gyud mga higala, no, and to think mga higala 80 lampas 81% man ato ang voting turnout, no, atong voting turnout 81%, no. Base na sa kuan mga higala, no, danaw na to sa kuan ako atong kuan nato siya mga higala 81% to siya mga higala, no, ato ang kuan ato ang voting turnout, no. Taas sa kay na mga higala for tawag ani for a isa ni siya. Unsa naman walang internet. Pas dako na kaya siya for a kuano midterm elections mga katambayan, no. So kuan usually pag kuan mga higala pag unsa pag midterm 81.65, no, according to COMELEC mga higala, no, na out of 64,431,965 68,431,965 registered voters, ang niboto is naa sa 55,874,700, no. Highest turnout ni siya mga higala, no, sa midterm elections mga higala. So karon mga higala, no, nakita na to nagka-improve ang atong electorate mga higala, no. Isa ra kabuk artista nakasulod, no, isa ra kabuk artista nakasulod, tapos nabahin, no, na opposition na admin, no. So dili siya vote straight, no. O dili to mga para sa mga niagi to 2019 midterm elections po, alas majority admin ato sa una, no. Karon nabahin, no. Well, tapos to mga niagi, no, ang kuan mo gud mga higala, ang tawagan ang ginaingon mga higala, no, ang midterm elections man gud kay kuan na siya, ginatawag na siya og kaning referendum sa current administration, no. Magbase diha magbase mga higala kung maka-vote straight ba or mas dako ba ang percentage sa administration if maayo ang pamalakad sa mga administrasyon mga higala. So mo na siya mga higala, ang resulta sa election karon mo nang reflection sa kung unsa man ang administrasyon karon, no. So anyways, no, kudos gihapon sa tuang Commission on Elections mga higala, no, para sa ano nagkadugay nagka-improve gyud, no. Hindi man perfect pero at least we're getting there, no, we're getting there mga katambayan. Anyways, may nga katambayan mo, may bantayan to, init kayo ang election mga higala, no. So kung pungutana kung ano sa bali, no, okay, pwede ba mailisda ng kwan? Pero na naman din sila mga measures mga higala, kaya lang dili pa kayo popular sa tuang mga kababayan mga higala, no. So gipangutana gid ako na si Attorney Gay kung unsa ba bang kwan, pwede ba mausab mabalhin ang election dito sa mga dili kayo init na panahon, no, para wala kay mag-back down, although na may improvement gyud pod, no, kung silang ginabuhat pod. So mo na ang kwan mga higala, no, akong gipangutana gid siya para kwan ba sure ta ba, no. And then tong proposal sa kwan mga higala nga ball voting, no, proposal sa to ang PPCRV ASCOM diri, no, nga tutugtan ng kwan pero mo na siya itubag din himo higala. Anyways mga higala, paminaw na to mga higala, no, ang pahayag, no, ni Commission on Elections Assistant Regional Election Director Attorney Gay Numerables mga higala, no. Actually pahayag niya yan itong Miyerkules sa hapon mga higala, no, sa gipahigayong kapihan sa PIA mga higala. Paminaw na to. Elections na, no, and then although last one mitigate nabawasan nato tong mga problema on katong mga overheating,
Pero still naagihapon tong kung ano nga mag-background because sa kainit. Ato nila ba'y kaning proposal no, or posibly ba siya ma-discuss during your post-election evaluation na ibalhin na sa other mga pang election just like kanang mga dili kayo grabe kainit no para maiwasan Ibali na. So, ma-change na talaga yung, kasi sa Constitution yan eh. Second Monday of May ang nakalagay doon. Second Monday of May ang elections. Andun talaga yan sa Constitution. So, ang COMELEC, walang power. So, babalhin lang siya if ma-amend po ng Constitution. So, wala gid siya kung so and then mo po na problema po, attorney, how about those katong mga kining mga voters na may comorbidities, kung nga rin ay alta presyon, nga dili na kaya ang init, o sa mga alternative, and then sa PWD and senior citizens also, murag, sila, sensitive sila sa kaigang sa panahon. Kaya, yun, yung early voting hours. Kaya, na ano yung early voting hours because of those problems na early sila, really init, and para sa kanila talaga. So, hindi sila part ng crowd. But then again, yung 5 a.m., sabi ni Ma'am, wala daw nagpunta dito mga 5 a.m. Kasi nasa 6:30 ang the usual na dating ng mga senior citizens. So, yun, choice talaga yun ng mga botante na hindi sila mag-early. Na they're given this time na sana earlier na walang init kasi medyo kadlaw-kadlaw, bumabog pa ng 5 a.m. Kung hindi sila mag-avail doon sila sa regular voting hours na mainit na, madami na tao, although still priority pa rin sila. How about dito sa Davao Region, attorney? Actually, sulti ni Attorney Lizada last time, proposal for mall voting. Mall voting? Apo. Yeah. Ang mall voting, ito, sa Davao Region, wala tayong mall voting. In some other regions, meron sila. Ang nangyari kasi, when the guidelines, yung conditions for the mall voting, pinorward namin doon sa mall mismo, mall management. Hindi kaya ng mall management. Nag-decline sila. Oo, nag-decline sila. First, yung SM, kasi medyo maliit lang ang area ng SM eh, SM Ecoland. And nag-ano sana ang NCCC doon sa Buhangin. Pero later on, nag-decline na din sila. Kasi maraming conditions doon eh, na dapat ma-comply din ng mall. Kasi ang concern, attorney, is sa mga polling precincts, ang iba makipot yung daan, tapos yung terrain, medyo lubak, so yung mga nag-wheelchairs, hindi sila makakomodate, kailangan pa silang buhatin. Then meron ding iba na nasa taas yung polling precinct. So yun yung it's because in the malls may accessibility sila, may mga ramps, may mga elevators, escalators. Totoo yan. Kaya meron kaming PPP. Ang problema sa PPP, reklamo din ang mga senior citizens, PWD, and pregnant voters sa PPP. Kasi wala na priority sa kanila. Pantay na sila lahat. Kaya ayaw din nila doon. Kasi pag sa PPP ka, magpila ka din. Kung marami kayo doon, magpila ka din. Pantay na kayo. Wala nang priority kayo lahat. Kaya nangyari, doon sila sa regular cluster precinct. Kung wala bang plano, ma'am, na i-ease yung mga conditions? I do not know. Kasi kami dito implementing arm lang ng COMELEC. Kung saan ganang policies nila dito, i-implement lang namin yan dito. Or any areas, ma'am, na dili siya mall, but siya, accessible siya for the PWDs, pregnant, and senior citizens? Yeah. Again, pwede na ito ma-raise dito sa post-election evaluation. No? Oo. Ang problema po kung makakilatan, kasi that would constitute another burden on the part of COMELEC para sa rent, sa space, and everything.
Kaya gamit natin ang ating mga public schools because free siya. Oo. And by the way, for ang malapit kasi na barangay dyan sa sa SM Ecoland ito yung barangay 76-A. Yung barangay 76-A na yan, kalaking barangay yan. Oo, parang munisipyo na yan eh. Kung i-compare mo yan, ang number of registered voters dyan, sa mga munisipyo natin outside, sa mga probinsya natin, outside of Davao City, ang number of registered voters dyan, parang munisipyo na yan. So, mahirapan talaga ang So, mall. how about doon lang sa mga vulnerable sectors like PWD, pregnant, and senior citizens? Yun lang. Yeah. But meron tayong PPP, yun nga lang. Ang PPP is near the entrance na doon, mas patag siya, no? But yun nga lang, yung ibang mga senior citizens kasi ayaw nila doon sa PPP kasi hindi sila priority. Kasi pantay na sila lahat. Kasi usually yung reklamo nila is ayaw nilang pumila, it's because mainit. While kung meron sila doon, kung sa mall sila, medyo okay yung yung temperature kasi malamig. So, Yes, sir. okay. Last na lang ma'am, dito sa Davao City, no, na medyo okay naman ang signal dito, but then may na-record pa rin na mga transmission failure dun sa mga results, no. May gagawin pang re-evaluation po, no, of the prioritization po sa susunod na election na mabigyan ng mga broadbands o yung satellites. It's like this. Ang Davao City, kung wala kang signal doon, ang protocol na, the teachers will have to transfer to the nearest polling center, voting center na may signal. Ang nangyari sa kanila, instead of transferring, kasi ang transmission hub na ginawa ng Davao City is doon sa sa likod ng SP, yung school, Bolton Elementary School. Oo, gamit na gamit. Actually, Ano bang yung school, ma'am? Bagallanes and oo, doon sila ang transmission hub nila. Ito, hindi sila naka-transmit because yun nga, that spot, yung nila, instead of transferring doon, nagdiretso na sila. Hindi. Wala sa kanila yung manual uploading eh. Nadiretso na nila ang process, nakalimutan nila ang transmission. Oo. Kaya, ang remedy doon, kasi hindi na pwede mabalik eh, na-warm na yung USB. So, manual upload na sa data. So, ibig sabihin hindi rewritable yung USB? Hindi rewritable. Paano pag rewritable? Pwede mapasukan yan ng kahit ano. Oo. Write once, read many. Ang warm. Ito warm. Write once, read many. So, yun yung naman. But on the prioritization, ma'am, next election, may re-evaluation ba? Or kailangan ba all telcos, no, magsasabi ng evaluation with the particular polling places na dyan hindi malakas ang kanilang signal para malaman kung anong network dapat, kasi yung binabanggit during sa is yung smart end dito is may problema sa signal in certain areas. Yeah. Part yan. Actually meron kaming data niyan eh. Sa lahat ng areas na may signal at sa lahat ng areas na walang signal. I really cannot explain why the teachers were not able to transmit. That I cannot explain. Kasi sa kanila yun eh. So, mga katambayan, no, ang pahayag ni Attorney Gay Numerables, ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections 11 may gala. So, kung gusto na ito mabalhin mga igala, no, kinahanglan dyan na ito mga igala nga amamyenda ng Constitution. It's because nasa Constitution eh. Di na siya basta-basta balaod mga igala, unlike sa itong manual counting, dili mo kon pwede ito, i-amyendahan lang itong amyendahan itong katong balaod no on automated elections mga katambayan. So kani siya lisod ni kay ang may gali siya mo agi sa kaning normal process sa kanang pag-amend sa balaod may gali, it's because kinahanglan gani siya nga gastuhan may galo no tos na napunang una na to sa bagay dapat mga
katambayan kung CONAS or CONCON or Constituent Assembly or Constitutional Convention. Bugat na kayo na para sa to ang mga igala. No? And mas gasto ang CONCON mga igala. No? So, muna po na. No? Pero, antos na sa juta karon mga igala. Pero, ano, mamindahan gid pa to ang konstitusyon mga igala. No? Daghan og overhaul siguro nga buhaton mga igala. No? Ang uban dili na makuan. Pero, sa kuan mga igala, sa article, katulad kana lang na portion mga katambayan na, pero sa kuan na portion mga igala, inunsa naman sa kuan na portion mga igala, sa article 3 kanang Bill of Rights, murag dili siya outdated, no? So dili siya dapat ilisdan mga katambayan. No? Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabanya Armando Feniquito mga igala, no? Yes, mga katambayan, no? Since I think pamanay na siguro ang canvassing mga igala sa National Board of Canvassers mga katambayan, no? So, ito ang kano lang no, nga, tawagan no, balikan na to mga nahitabo atong eleksyon mga igala, no? Grabe tong eleksyon na po dyan mga igala, no? Kay kuan siya, tawagan pakita na itong video mga igala ng magbisag gamay ra. Kuan siya, no, daghang nagreklamo about unsa ni overvoting, no, pero na kuan man siya noon na address siya. Na-address ang kanang kuan mga igala, no, pero dili sa Davao to mawito to nakasulod akong story. It's because grabe lang reklamo sa overvoting mga igala. Pero right now mga igala, pila ba yung overvoting? Ito asa ni tanawon daw ba? Wala pa na kuan. As of May 15 pa man nila ang update wala pa nabutang kung pila ba ang kuan, pila ba ang sa mga certificate of canvas daw. Nilisod. National lang kaya. Dili kaya. But anyways, mga katambayan, no? So, dagan kitong mga overvoting, na patong mga kwantas na pa nagatawag manual counting. Kanang manual counting, lisod na gina siya. May na-icon naibalaod. Although there's a constitutional unsa ni Attorney Torion mga igala, but ambot lang, the COMELEC already said na maglisod sila og revert. It's because una, wala sa balaod, ikaduha, walay budget for manual counting. Wala karon mga igala. So siguro in the next election siguro, no, 2027 para sa 2028, dapat i-propose na gyud sa COMELEC mga igala, no, as part of the contingency plan contingency budget mga igala. If ever na mag-wish or mag-petition, no, for manual counting, asa yung mabuhat, no. So, karon mga igala, medyo late na siya mga igala, no. So, maglisod gid sila, no. Anyways mga igala, atong balikan ng mga mga igala, panghitabo mga igala, ug unsa ginapambuhat sa Commission on Elections mga igala, kauban ang atong Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV mga katambayan, no, alang sa katuilahang mga gipangbuhat o katuilahang mga naobserbahan niadtong 2025 National Local Elections Voting Day mga katambayan. Paminaw na to. Mga election officers. But for Davao City, nilagay doon sa hub namin. For Davao City, 9 machines lang ang na-replace. Although may mga nasira na machine doon sa school, but may technical support man tayo doon. So, nabigyan ka agad ng solution. Oo, ma'am, I ask this because ang sabi ng Board of Canvassers, 10 yung manual transmission na nangyari for Davao City. Yeah, iba yung manual transmission, yung manual upload. There's nothing wrong with the machine. Nothing wrong with the machine. Only that, ang nangyari, first attempt, hindi sila naka-transmit. Okay, mag-print tayo ng election returns, then transmission, and then another 30. First attempt, hindi sila naka-transmit. So, ginawa nila, instead of transmission, tinapos nila lahat ng printing, no? And siguro out of exhaustion, yung na talaga masyado ba, kasi that's very very late na, no? Ang nangyari, instead na mag-transmit pa sila, na-final backup na nila. Pag once na ang USB mo final backup, ma-warm na yun siya,
I don't know, yung WARM kasi is an acronym for sinong tech dito, WARM. Di na siya mabasa, di na magamit. So, ang gikuha na is, no other choice but manual uploading. Manual uploading of data. Opo. But for example lang kasi yung sa mga reasons nag-i-cite ng mga ibis nato during sa ilahang pag-ask for manual transmission, as sa pinaka-marag highlight dito is katong walay signal. For example, cluster 7 in UM, Bulton, walay signal, and then Matina Elementary School. Is this parang we anticipate this to happen? Kasi di ba meron tayong Starlink? Oo. Kasi pag dito sa downtown, meron talaga yung signal. Oo, parang hindi ko alam kung baka yung area nila masyado, oo. Yung mga ganon, walang signal. Oh, that spot. May mga areas na even if in downtown, that spot pa rin. Out of exhaustion yan ba? Yung sila mismo, parang kapoy na kaayo. So, yun, nakalimutan na nila mag-transmit. They continued with the printing of the election leaders 30 yun. Tapos, mag-print pa ng audit log and everything. And then, instead of transmission, ang ginawa nila, na-direction na sila doon sa final backup. Ma'am, additional po diha, ma'am, kasi during sa katong canvassing, they are asked na submit ng written report for that. Usay mahitabo, ma'am, dito sa itong mga EBs nga naay na nga mga technical problems. At least we will be aware na that happened during elections. Pero yun lang, they have to explain. Hindi naman pwede na diretso lang sila mag-submit, no, without any explanation. They will have to explain what happened. Bakit na instead of transmitting, na final backup na nila kaagad. But there's no legal, Opo. Ma'am, is this common like a case, ma'am, in areas also, sa ibang areas ng Davao Region? I do not know with other regions. Yeah, meron isa na final backup din na manual uploading, hindi transmission yun, manual uploading. Yung data, i-upload doon sa CCS na laptop. Opo. Another one, ma'am, na kasi parang naging highlight din ito sa mga polling precincts na giadtuan namin is yung grabe kainit ng panahon, and sabi ng mga EBs, they don't really anticipate na a lot of machines kay parang upalya because sa kainit, tapos yung mga basa ang fingers ng mga botante. During the testing po ba, ma'am, kasama yan doon sa consideration? No, during the testing kasi, maaga yan. And then, hindi naman tayo testing na entire day tayo nag-test doon eh. Mga ilang oras lang yan, 1-2 oras. Kasi 10 na ballots lang ang i-test natin if the machine is really good to go for elections, no? So, yun, hindi natin yan makita doon sa testing. Ang testing na sinasabi natin na whole day, hindi na yung testing. That's election day already. Kaya, siguro doon, of course, yung makina, if maano siya sa init, mag-kuhan din siya, mag-hang, back down, that's understandable. Yun nga, we always say this na if it's a system, if it's automation, hindi talaga mag-perfect yan. Meron talaga yan glitches or hitches, mga hiccups pa. But yun lang, minimal lang naman eh. Kasi during elections, andun kami sa technical hub sa Davao City, minaw yun dito. Unlike in the previous elections nga, morning pa lang, na kayo pangdala ng mga machines for replacement, for the configuration. But for this election, sabi nga namin, natapos na ang election, no? Na murag, dili tayo ka stress, dili tayo may habo. Ma'am, a few questions na lang, ma'am. For example, ma'am, sa Osmeña Elementary School sa District 2, naantala ang kanilang botohan because kailangan i-replace ng machine, di ba? Pila ka hours usually, ma'am, maghulat ang voter para makaboto because of the replacement, and also kadako ni nga factor dun sa turnout ng votes, turnout ng mga voters nato. Kaya maghulat. Kung sa Davao City lang naman, wala problema kung within the downtown area. Ang problema kasi kung ang masira is andun sa bukid, yun, mahirap yun. Kasi the travel would take time, no? Now, for Davao City, ang nangyari,
yung nasira dito sa downtown, madali lang naman kasi malapit lang yung bangkal, yung hub namin, doon sa media hub, no? Yun yung doon kami, ang tech hub namin, doon sa opisina namin sa regional office. Now, continue with the voting lang naman. Continue with the voting. But then again, we ask the voters if okay lang ba sa inyo na you continue with the voting and then folder lang namin subject for batch PD. Yung iba ayaw nila because they really wanted to see the receipt if totoo ba yung sinasabi sa fake news na magkamali yung binoto nila. Yun lang naman. But continue, ang protocol dyan is we continue with the voting. Oo. Ang nakita namin na common na problem with the machine is not the machine itself but yung printing. Yung printing, the printer mismo, uminit, nag-overheat, or pag-print nila wala nang markings na makita kasi nasira daw ang printer. Yun, sa 9 na machines, yun ang problema talaga. Ma'am, last na lang sa end ko, ma'am. There are groups and of course candidates that are calling right now ng manual counting because of the integrity din ng machine. Tanaw ninyo, ma'am, is this possible? Meron ba talagang question on the integrity? Knowing, ma'am, na merong mga problems nga along the way din sa machine. Yeah. Again, sabi natin, no, pag walang nakagingon na pag-automation, paggagamit tayo ng system, ng program, ng makina, hindi talaga yan. Meron talaga yung mga problema kasi hindi natin yan ma-perfect eh. But, yun lang. Ang ano namin is very, very minimal ang problema. Like, for Davao City, for these elections ko, 9 lang yun. Although merong nasira doon sa presinto, but acted upon immediately by our tech na andun din sa mga presinto. Now, yung manual elections, they will have to change the law. Kasi automation ang doon sa law eh. Now, if they want manual elections, they will have to change the law. Manual counting of the results. So, what's the purpose of having a machine, if we will go back to, counting sa manual? And, yun nga, mahirap ang manual counting. We will not go back. Paano na tayo eh? Pag gano'n na sana tayo, bakit tayo babalik doon sa manual? Na andito na tayo sa automated elections. Yes, Attorney. We'd like to add, regarding yung, may complaint kasi kami natanggap, hindi daw niya binoto a certain candidate na, if you look at the circles, kung pipiliin mo ay yung first name basis, ang una mo shade ay yung kandidato for senator po ito, no? Makatabi kasing pangalan. I know, I siguro alam niyo, Bong Revilla Bongo. Sabi ng isa, I did not vote for Bong Revilla. Pero kung hindi siya tumingin, ang hinangat lang niya Bong, masya-shade mo yung unang Bong na makikita mo. Kasi magkatabi lang din sila. Kasi si Bong Revilla, I think sa COC niya, Certificate of Candidate, nilagay niya yung nickname niya or what to appear in the balloton. Pinilagay niya Bong Revilla. So wala siya dun sa linya ni Revilla, nandun siya sa B. So akala niya, si Bongo, akala niya pinili niya, pero nandun siya sa Revilla. And then the other one naman na nakikita namin is that kami, naka-FTS kami, naka-final testing and sealing kami. So alam namin na ang isi-shade ko ay yung left. Paano kung, di ba, below, tapos name, and then right. Eh, nag-shade ako sa right. Na yung pala, dapat doon ako sa left. So these are error ng botante. And then meron din lumabas sa amin na nag-dot siya sa mayor, hindi daw counted. Eh talagang sinasabi naman talaga namin, wag na kayong mag-dot. I-shade nyo talaga yung buong sita. So a lot of factors can result to all of this. So, mga katambayan, no, ang pahayag no nilang Attorney Gay Merables Mahigala, ang Assistant Regional Election Director sa ato ang Commission on Elections 11 mga higala, o ang mga katambayan no, ang spokesperson sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Archdiocesan Citizen
kalimutan ko. Citizen engagement, no? Committee mga igala sa diri sa tuwa sa Davao mga igala, no? So daghang salamat jud sa tanan no PPCRV, kamo PPCRV ang isa sa muang sandigan diri sa mga sa Davao Media, no? Kung di na makaya adto tanan, no? So daghang salamat pud sa inyong kwan pud, no? Well, morning ko kini active engagement karon ng PPCRV sa media mga katambayan, no? So at least, no, dali rami ma-update, no, sa mga kon o diligid tanan god mga katambayan po, at least naa sila dito nga nag-observe mga igala og kuan pud mga igala sila pud ang kuan dahil lang anong pas-pas ang response sa tong Commission on Elections because of their report, no, kay namagod sila mismo sa field, no. So daghang salamat, no, di mo ginamo ma-cover tanan. Of course, personality naman gini kanang element of prominence ang ginaantuan gid sa mga tao, no, unless ay may tabo. Or daghang salamat PPCRB for giving us this kind of kining coordination, no, nga kami ma-inform para po ma-inform po namo ang katawan. So daghang salamat, no. Anyways mga katambay, matay kong oras sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakawan Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod na usab. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan mo sunod na or ano yan sa pikas niya ang balita ang pambansa.